Hello guys, your idol is on the road again. Isang video na naman po ang ating itatampok ngayong araw na ito. At ngayon tayo ay nandito sa bayan ng Alfonso, Cavite. So itatampok natin ngayon ang kanilang munisipyo na ating madadaanan ngayong araw na to. Kaya guys, tara samahan niyo ako. Baybay natin ang bayan ng Alfonso, Cavite. Medyo malapit na po tayo sa bayan ng Alfonso. Sa part na to, meron tayong madadaan ng terminal ng mga bus, jeep, kumbaga sa ano, PTEX kung sa Manila. Ito man, hindi ko alam po ng pangalan tawag doon sa lugar na yan. Pero terminal siya. Pinaka-grand terminal dito sa Alfonso, Cavite kung ikay pupunta ng Manila at kung sa mga karating na lugar. Madadaanan natin po dito sa may left side po siya ng kalsadang ito pag ikay papunta ng kanilang bayan. Yan, nasalubong natin yung bus yung pagpasok ng Arco. Ayan po, yan ang kanilang integrated terminal. So mula dito ba guys, mga 2 kilometro na lang tayo mula sa bayan. Kaya medyo malapit-lapit na tayo. 2 kilometro o 1 kilometro lang.
medyo nag-build up ang traffic sa part na to kasi nga sa unang kasi bayan na nga yan, diga? Alam niyo naman, pag bayan, syempre maraming tao, crowded siya. Kasi dito, dalawang bayan na ang nadaan, yung bayan ng Aguinaldo, dito, kakaliwa ka dyan, tsaka yung bayan ng Alfonso. So, tara, ididiretso na natin to ang ating pagbibideo. At least para makita nyo, medyo nag-overtake na ako dito kasi kung bubuntot tayo dyan, medyo matatagalan tayo. Sayang ang oras natin. Mapupunta lang sa traffic at hindi natin makakontent ang dapat natin content. Kasi ako natutuwa kapag napunta ako sa mga bayan dito sa Cavite. Talagang gusto kong itampok yung kanilang mga well-known na lugar gaya ng munisipyo, ng public market, ng parke, kung saan ang mga police station. Ito yung purpose ng pagbablog ko. Na may pakita ko sa inyo yung mga well-known na lugar sa kanilang bayan. Yan. Yung sasabi ko kanina, yung bayan ng Aguinaldo, dyan ang yung pinanggalingan ng puting sasakyan na to. So, nandito tayo sa mismong bayan ng Alfonso. Yan po yung simbahan ng Alfonso. Iikutan natin yan at itampok natin po ngayong araw na to para at makita nyo at masinayan nyo ang lugar at ang ganda ng lugar na ito. Yan po ang kanilang simbahan. So, nandito na tayo sa pinaka main na lugar. Yan, may mga pulis. So, ibig sabihin, pag may mga pulis, safe ang lugar kasi mayroong magbabantay ng ating katahimikan. Mag-uwi natin ng pananaw, diga? Dapat pag may pulis, peaceful yan. Kasi may police visibility. So, medyo tumigil ako dito at gusto ko magpakita ang kanilang cover court. Ayan po ang kanilang lugar. Ayan. So, ratsyadan na natin. Kasi nakita ko dito sa part na to, sa kanan, nandiyan po ang kanilang police station. Yan po. So, nasa bayan taga mismo. Diba? Napakaganda na malapit taga sa bayan ang mga police station para sabihin, safety din naman ng mga tao. Ito ang kanilang munisipyo. Ang munisipyo ng Alfonso, Cavite. Ikot tayo sa kabila. So, paikot lang naman to. Usually, pag sa mga bayan talaga, bloke-bloke yung lugar niya. Kaya, hindi ka naman maliligaw. Kahit saan bayan ka pumunta. Usually ganyan, bloke-bloke yung mga street dito. Kaya ikot-ikot ka lang taga at may kita mo taga kung ano yung mapupuntahan mo. Umikot lang ko dyan. Medyo kabisado kasi naitampo ko na ito nung nakaraan. Gusto ko lang din ulitin kasi nga medyo refresh ng ating mga video. Hindi lang ako pumasok kasi nakakaya at Sunday ito. Yan ang kanilang munisipyo, simpleng munisipyo ng Alfonso, Cavite. Pero maganda yung unahan yan. Maganda naman yung munisipyo nila. Mas maganda yung park nila, tagang pinaganda kasi sa gitna niyan yung park nila tapos yung cover court. Medyo malikot ang ating pagka-drive, no? Kasi baka abutan ako ng ulan kaya nagmamadali na rin po ko niyan. At hindi wala akong dalang kapote. So, sa part na to, ito na yung kanilang parke. Yan. Yung mga cover court. Yung parke na yun, yung sa bilang side. Nandun yung part ng Alfonso. Yung magandang sabi nasa tapat siya ng munisipyo. Yan. Yan lang yung mga kabataan na nag-basketball. Diba, ang pag-sport fest, siyempre, usually lahat naman sinusum ko lang yung police station na yun. Meron po nakalagay na tuloy po kayo, diga? So, sige, subukan mong magloko sa lugar na to. Nandito ang police station, hindi ka laboso kagad. Ako'y natutuwa pag may mga police na nakikita. Kasi yung lugar tagang kakatakutan ng mga kriminal. Pag may mga nakatambas sa kanto, yung lapit kayo, lapit kayo ng mga police. Alisin natin yung takot sa mga pulis. Laging
may image sila. Dapat ang pulis talaga, dapat may pulis lapitan. Kung napunta ako sa lugar na hindi ko alam, sa pulis talaga ako nagtatanong where's my enforcer. Kaya pinakita ko kanina yung harapan ng munisipyo ng Alfonso. So yun lang guys, yun lang ang ating video for the day. Medyo konting routine lang dito sa well-known na lugar dito sa Alfonso, Cavite. At medyo nakakapapa ko sa aking camera. Pag sinusum ko ng todo, nag-wave. Kasi pupunta naman natin ngayon dito ang kanilang simbahan na Mala Cathedral. Hindi ko nakita yan na nag-wave pala siya. Kada adjust ko kasi sa nag-wave. Pero late ko na nakita na nagaganyan, kaya in-adjust ko lang yan. Ayan po ang kanilang simbahan. Simbahan dito sa Alfonso, Cavite. Nagsa-vibrate kasi ng motor yan. Pag hindi na-adjust, mag-wave siya. Diba? Napakaganda dito ng ng kanilang simbahan. Mga Spaniard ang dating. Ibig sabihin, mga matatagal lang matatagal lang mga simbahan to. Yun lang ang ating video for the day, na pinakita ko lang sa inyo ang lugar ng Alfonso, Cavite para pag kayo napadaan. Okay nga pala, ang location nga pala nito, pag ikay nanggaling ng Tagaytay, pwede kang lumiko doon sa Arco nila, doon sa may highway, yung Tagaytay na Sugbo, papasok ko doon, Arco, nakalagay Welcome Alfonso. Tapos isang diretsyon lang naman to na madadaan namin public market, tapos pangalawa itong munisipyo. Then sunod nito Indang Patrese, yan, dadaanan mo na Indang tapos 13. Kaya hindi ka na maliligaw kasi halos may mga placard naman doon sa mga madadaanan. Kaya yung sasabi ko sa inyo lagi, kapag alam niyo yung pagbasa ng kilometer post, advantage sa inyo para hindi kayo maligaw. Ako pag ako'y medyo ligaw, medyo hindi ko nalobat ako, hindi ko makita yung Google Map ko, tumitingin ako sa kilometer post saan ang patungo ko na nun. Kasi yun isang marka din yun, isang landmark. Ito sa isang lugar na may kita mo kung ano na distansya mo. Kaya dapat pag ikaw rider o ikaw marunong nag-drive, marunong ka din bumasa ng kilometer post. Yun yung distansya mo. Yan ang pulit-ulit lang na sasabi ko kasi laking bagay yan sa mga nag-rider. So paano guys, hanggang dito na lang ang ating video. At sana'y may nakuha kayong idea sa aking itinakbo ko yung to. Maraming salamat. Bye bye.